Ala Jamal Crawford style crossover ang pinakawalan ni Wembanyama, sabay smooth na step back 3-pointer na iwan si Hartenstein walang nakasabay. Isang malinaw na paalala kung gaano ka-rare ang skillset niya sa ganitong height. Habang tumatagal ang laro, mas umiinit ang laban. Nagkaroon ng konting tensyon nang magkaroon ng post-whistle contact si De'Aaron Fox kay Chet Holmgren. Hindi man lumala pero sapat para maramdaman na nagiging mas physical ang laro. Sumunod si Alex Caruso. Gumawa ng isang veteran foul sa transition, isang calculated move para putulin ang momentum ng Spurs bago pa ito lumaki. Pero ang tunay na turning point ng emosyon nang matamaan ni AJ Mitchell si Stephon Castle habang nasa ere. Bumagsak si Castle at doon na tuluyang uminit ang sitwasyon. Pumasok si Devin Vassell, nagkaroon ng konting tulakan at malinaw na hindi na lang ito simpleng laban. Sa puntong iyon, hindi na lang talento ang usapan kundi composure at dito nagsimulang makontrol ng Oklahoma City ang laro. Sa kabila ng pisikal na depensa ng Spurs na natiling kalmado ang Thunder kahit pa nabawasan ang kanilang lamang na sa single digits sa fourth quarter. Walang panic sa kanilang galaw. Isang timeout lang ang kailangan. Inaayos ang spacing, pinapakalma ang opensa at agad silang sumasagot. Nagpakawala si Jared McCain ng mid-range jumper at sumunod na posesyon, tinapos ni Jalen Williams ang isang 4-point play na muling nagpalaki ng lamang. Mula doon, tuluyan ang nawala ang momentum ng Spurs. Natapos ang laro sa 123-108 at hawak na ng OKC ang 2-1 series lead. Kung titingnan mo kung saan talaga nanggaling ang panalo, isang bagay agad ang lalabas, ang lalim ng kanilang lineup. Kahit limitado ang production ng starters na nagtala lamang ng 47 points, hindi ito naging problema. Ang bench ang kumarga at hindi lang basta kumarga, kundi dinumina ang laban. 76 points ang inaitala ng reserves ng OKC kumpara sa 23 ng Spurs. Si Jared McCain ang nanguna sa 24 points. Karamihan ay nanggaling sa second half kung saan kailangan ng scoring. Si Jalen Williams may 18 points at malaking epekto sa momentum swings. Si Cason Wallace ramdam sa depensa at playmaking habang si Caruso ay consistent sa silat timing. Sa kabuuan ng series, 183 points na ang ambag ng bench ng OKC kumpara sa 64 ng Spurs. Isang malinaw na indikasyon ng kanilang depth advantage. Samantala si Shai Gilgeous-Alexander kahit hindi agad nakascore sa first quarter ay unti-unting kinontrol ang takbo ng laro. Natapos siya na may 26 points at 12 assists. Perfect pa sa free throw line. Kapansin-pansin din ang defensive strategy ng Spurs. Madalas silang mag-double team minsan kahit wala pa sa half court. Pero imbis na pilitin ang sarili niyang opensa, mas pinili ni Shai na basahin ang depensa at hanapin ang tamang pasa. Sa ngayon, mayroon siyang 33 assists kontra 7 turnovers sa series. Patunay ng kanyang efficiency bilang primary playmaker. Pagdating naman sa injuries, wala pa rin si Jalen Williams para sa OKC pero nagawan nila ito ng solusyon dahil sa lalim ng kanilang rotation. Sa panig ng Spurs, bumalik si De'Aaron Fox mula sa ankle injury. Nakapagbigay siya ng kontribusyon pero may mga pagkakataon na halatang limitado pa rin ang kanyang mga galaw. At kay Wembanyama, kahit may 26 points siya, iba na ang epekto niya kumpara sa Game 1. Mula sa dominanting performance siya noon, ngayon ay napilitan siyang lumayo sa pintura. 10 puntos na lang ang nanggaling sa paint, 4 na rebounds at walang offensive rebound. Malinaw na resulta ng adjustments ng OKC. Ang strategy nila, tanggalin ang kanyang presence sa loob at pilitin siyang kumuha ng mas mahirap na tira sa labas. Sa kabuuan, makikita ang malinaw na pagkakaiba ng dalawang koponan. Ang Spurs lumalaban at pisikal pero ang Thunder organisado, kalmado at mas malalim ang rotation. Sa playoffs, malaga ang effort pero mas mahalaga ang control at sa Game 3, kontrolado ng OKC ang laban.